Noong 1970 ang EDF ang nangungguna sa buong mundo sa kuryente na may pinakamalaking hanay ng mga plantang nuklear sa Europa, pinakamurang kuryente sa kontinente, 150,000 na empleyado at presensya sa 30 bansa. Matapos ang 30 taon noong 2022, nagtala ang parehong kumpanya ng 17.7 bilyong euro na pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng kumpanyang Pranses. Gayunpaman, walang manager na nagkamali sa estratehiya, walang inhinyero na sumira ng reaktor at walang kakumpetensya na nakaimbento ng revolusyonaryong teknolohiya. Ang krimen ay nagmula sa ibang lugar. Hindi hiwalay na aksidente ang nangyari sa EDF, kundi isang mekanismo. Noong 1971, inilahad ng Amerikanong ekonomista na si George Stigler na ginawaran ng Nobel Prize sa Ekonomiya noong 1982 para sa kanyang mga pag-aaral sa fenomenong tinawag niyang regulatory capture. Simple lang, ginagamit ng Estado ang batas para ilipat ang yaman mula sa sarili nitong kumpanya papunta sa mga kakumpetensya sa kunwaring pagpapalakas ng kompetisyon. Pag naintindihan mo na paano ito gumagana, makikita mo na ito kahit saan. Ayon sa CLCV, tumaas ng 50% ang presyo sa loob ng 10 taon, kaya nasa 1,500 at 20 euros na ang karaniwang gastos ng sambahayan bawat taon. Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay maayos ka. Ngayon, tatalakay natin ang isang iskandalo ng gobyerno. Isang malaking industrial na kumpanya sa Pransya ang napilitang magbenta ng kuryente sa lugi sa mga kakumpetensya nito sa loob ng 15 taon na puminsala sa mga Pranses. Planadong paninira sa liwanag ng araw, inaprubahan ng Brussels, ipinatupad ng Pransya at binyayaran ninyo. Nagsisisimula ang ating kwento ng Oktubre 1973 sa Riyadh, Saudi Arabia. Lihim na nagtipon ang mga Arabong ministro ng langis at nagpasya agad na isara ang gripo ng langis, kaya tumaas ng 4 na beses ang presyo ng bawat bariles sa ilang buwan. Sa Paris, agad na intindihan ni Pierre Mesmer ang sitwasyon. Ang Pransya ay umangkat ng 75% ng enerhiya, sinasalakay ang mga gasolinahan, bumabagal ang industriya kaya nagpasya ang punong ministro ng hakbang na magbabago sa kapalaran ng bansa. Noong Marso 1974, inilunsad niya ang pinakaambisyosong plano ng industriyang Pranses. Magtayo ng 56 nuclear reactor sa loob ng 15 taon para gawing independyente sa enerhiya ang Pransya. Nagpasya silang simulan noong 1974 at 1975 ang paglulunsad ng 13 nuclear power plant. Nakakabaliw ang pustahan dahil kinailangang may tayo ng EDF engineers sa wala pang 20 taon. Ang mga proyektong karaniwang inaabot ng isang siglo ng ibang bansa, pero nagawa nila ito. Noong 1970 ang Pransya ay may ikalawang pinakamalakas na sibilyang hanay ng mga plantang nuklear sa mundo, kasunod ng Estados Unidos. Ang hanay na ito na may kakaibang katangian ay pag-aari at kontrolado ng gobyerno sa pamamagitan ng EDF. Dahil dito, naging pinakamura ang kuryente sa Pransya sa Europa at nagbabayad ang mga Pranses ng hanggang 40% na mas mababa bawat kilowatt-hour kaysa sa mga Aleman. Nananatiling kompetitibo ang mga industriya ng aluminyo, asero, chemical at metalurya dahil sa murang kuryente. Noong dekada 2000, nang pag-usapan ng mundo ang pag-init ng klima, ang kuryente ng Pransya ang may pinakamababang emisyon ng carbon sa Europa dahil sa halos walang CO2 na nililika ng nuklear. Untouchable ang EDF, nangungunang tagagawa ng kuryenteng nuklear sa mundo, nasa 30 higit bansa may 100 at 50,000 empleyado at tinatayang nagkakahalaga ng ilang dosenang milyon. Isang higanteng industrial ng Pransya na matagal nang hindi nakita. Maayos ang lahat para sa kampeon ng enerhiya. Ngunit daan-daang kilometro mula Paris, sa opisina ng European Commission sa Brussels, nagsisimula ng maging sagabal ang kapangyarihang ito. Para sa kanila, ang EDF ay hindi isang pangunahing yaman ng industriya na dapat protektahan kundi monopolyo ng Estado na umahad lang sa patas na kompetisyon. At eksaktong sa sandaling yon, habang ang EDF ay nasa rurok ng kapangyarihan nito at walang sinuman sa Pransya ang naghihinala ng anuman, isang patibong ang tahimik na nagsisimulang ilatag. Isang lalaki ang makakakita nito na dumarating ilang taon bago pa ang lahat, gagawin ang lahat para pigilan ito at matatanggal siya dahil doon. Ang lalaking ito ay si Henry Proglio. Noong 2007, binuksan ang merkado ng kuryente sa Pransya sa kompetisyon. Naguunahan ang Total, Engie, Eni at iba pang malalaking kumpanya sa Europa na pumasok sa Pransya para ialok ang serbisyo nila at makuha agad ang bahagi ng merkado mula sa matagal ng pangunahing operator. Natuklasan nilang ang EDF ay nakakagawa ng kuryente sa presyong di kayang tapatan ng pribadong kumpanya, kaya walang kumukuha ng serbisyo nila. Magrereklamo ang mga alternatibong kakumpetensya ng hindi patas na kompetisyon at bibigyang pansin ito ng Brussels.
Dito nagsimulang maging kakaiba ang ating kwento. Sa halip na sabihin sa mga kakumpetensyang pribado na magtayo ng sarili nilang mga planta, mamuhunan, sumugal at pagkatapos ay saka pag-usapan ng kompetisyon, binigyan sila ng Pransya ng isang regalong walang saysay. Pinayagan silang bilhin ang kuryente sa EDF sa presyong katumbas lang ng gastos at ibenta ito sa mga Pranses na may malaking tubo. Ang mekanismong ito, AREN, ay reguladong access sa makasaysayang kuryenteng nuklear. At ito ay itinatag sa pamamagitan ng batas na NOM noong 7 ng Disyembre 2010 bilang direktang pagpapatupad ng isang pangakong ginawa ng Pransya sa Komisyong Europeo. Inatasan ng gobyerno ng Pransya ang EDF na ipasa taon-taon hanggang 100,000 terawatt-araw ng nuclear na kuryente sa mga kakumpetensya, halos isang kapat ng produksyon nila. At ang presyo ng paglipat na ito ay itinakda sa pamamagitan ng kautusan sa 42 euro kada megawatt at o simula 2012. At ang presyong ito ay hindi magbabago sa loob ng mahigit 10 taon. Maaaring ipagtanggol ng gobyerno ang argumento dahil sinasabing ang 42 euro ay gasto sa produksyon ng nuclear kuryente ng EDF, kaya walang epekto ang mekanismo sa kumpanya. Maliban na lang ng problema, ang presyong 42 euro ay hindi rerepasuhin kahit tumaas lahat ng gastos ng EDF. Sa loob ng 15 taon kasama ang pagpapanatili ng matatandang reaktor, mga safety upgrade matapos ang aksidente sa Fukushima noong 2011 at malalaking pamumuhunan para sa bagong EPR reactor. At kaya, habang ang totoong gastos ng EDF ay patuloy na tumataas, ang presyo ng kanilang bentahan ay napipilitang manatiling nakapako. At dito napapasok ang ating mahal na si Henry Proglio. Inilit tayong tanggapin ang batas na nagpapasubsidyo sa mga kakumpetensya. Ibinibenta natin ang ating kapasidad sa elektrisidad mula sa nuklear. 25% ng produksyon ng elektrisidad mula sa nuklear sa Pransya sa ating mga kakumpetensya sa presyong mas mababa na malaki kaysa sa tunay na gastos nito. Siya ay itinalaga. Naging CEO siya ng EDF noong Nobyembre 2009 bago pa maipasa ang AREN. Isa siyang tradisyonal na industrialista, tuyo, direkta at dating namuno sa Veolia sa mundo ng tubig at basura. Kilala siya sa hindi pagsuko kapag naniniwala siyang tama siya. Pagdating ng batas na NOM sa mesa, agad niyang nakita ang patibong na di nakikita ng mga politiko. Alam niyang palulubugin ng mekanismong ito ang EDF sa katagalan. Nagbabala siya sa gobyerno, senado at media at sinabi na mababa ang 42 euro sa sabugang gastos at kumakapit na lang tayo. Isinakripisyo ang French industry champion para mapasaya ang mga kakumpetensya na di naman nag-invest sa produksyon. Walang sapat na impluwensya si Proglio para pigilan ang Brussels, kaya naipasa pa rin ang batas na NOM noong Disyembre 2010. Patuloy siyang lalaban sa susunod na 4 na taon at magiging isa sa pinakamatinding tutol sa mismong hanay ng kapitalismong Pranses. Noong Nobyembre 2014 sa pagtatapos ng termino niya, basta nga lang siyang tinanggal. Itinalaga ng gobyerno ni François Hollande si Jean-Bernard Lévy bilang isang mas mapagkompromisong CEO na hindi nasasalungat at tama si Henry Proglio pero walang gustong makinig sa kanya. 10 taon nang tuloy lang ang sistema, tila walang pakialam ang lahat dahil mababa pa rin ang presyo ng kuryente sa mga pamilihang Europeo at bagya lang nalulugi ang EDF bawat megawatt ata kahit di halata ang problema. Pero noong 2022, lahat ay sasabog at ang mga mangyayari sa taong yon ay maglalantad kung sino talaga ang mga tunay na nakinabang sa panlolokong ito na inorganisa ng Estado. Nagbayad kayo ng extra 200 euro sa kuryente noong 2022. Ang Total Energy ay kumita ng 20.5 bilyong euro noong parehong taon, ang pinakamalaking kita sa kasaysayan nito. At hindi ito nagkataon lang. Total, NG, Eni, ang mga pangalang ito ay madalas ninyong makita sa bill, patalastas at gasolinahan. At lahat sila yumaman sa parehong mekanismo sa loob ng 15 taon na nakasama sa EDF at sa inyo. Ang Total Energy na binili ang Direct Energy noong 2018 sa halagang 1.4 bilyong euro ay may taunang kita na 200 bilyong euro ngayon. Ang NG, dating GDF Suez, ay may higit sa 80 bilyong euro. Sa likod nito, may 3 pang kumpanyang gaya ng Eni mula Italia, Vattenfall ng Sweden, Mint Energy at Eka Water. Pare-pareho silang may isang mahalagang katangian na dapat mong mapansin. Hindi sila nagpo-produce ng kuryente sa Pransya. Bumibili lang sila sa EDF sa 42 euro at binibenta ulit sa mga Pranses. Sa 10 taon, tahimik gumana ang mekanismong ito dahil mababa ang presyo ng kuryente sa merkado, mga 50 euro kada megawatt hour. Ang tubo ng mga supplier ay tama lang, hindi sobra. Dati akong kliyente ng Direct Energy at naloko ko ng mga pangako ng inay. Di ko alam ang nangyari sa likod. Noong 2021, nagkagulo na lahat. Tumaas ang mga presyo kasabay ng pagbangon matapos ang COVID. At noong 2022 ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng isang krisis sa enerhiya na hindi pa
karaniwan nangyayari noon na nagpaakyat ng presyo hanggang 1,000 euro kada megawatt hour na 25 beses na mas mataas kaysa presyo ng aren. Dito na-trap si EDF. Pinipilit ng batas na ituloy niyang ibenta ang kuryente sa 42 euro sa mga kakumpetensya. Kailangan niyang bumili ng kuryente sa mataas na presyo sa merkado para punan ang kakulangan dulot ng pagpapatigil ng 12 reaktor dahil sa kaagnasan. Sa madaling salita, ibinebenta ni EDF sa 42 euro ang kuryenteng kailangan niyang bilhin muli sa halagang 1,000 euro. Tulad ng alam ninyo, nagkaroon ng pinakamagandang taon sa kasaysayan nito si Total Energy noong 2022. Naglabas si ENGIE ng record na profit margin sa division nito sa France. Pero ang ironic dito, si Vattenfall na 100% padaari ng estado ng Sweden ay kumikita sa mga kontrata sa France habang ang mga mamamayan nila ay patuloy na nakikinabang sa pampublikong kuryente sa Sweden. Pinilit ng estado ng Pransya ang pangunahing kumpanya nilang malugi para pundohan ang mga pribadong kakumpetensya na hindi naman talaga nangangailangan nito. Nagbayad ang mga Pranses sa dalawang paraan. Mas mataas na singil sa kuryente bilang consumer at buwis para sa mangyayari sa mga susunod na buwan. Noong Pebrero 17, 2023, umakyat sa entablado si Luc Raymond, bagong pinuno ng EDF upang seryosong ianunsyo ang taon ng resulta. Kakapalabas lang ng EDF ng 7.7 bilyong euro na pagkalugi para sa taong 2022 na siyang pinakamalaking pagkalugi sa kasaysayan ng isang kumpanyang Pranses, anuman ang sektor, at may utang na umaabot sa 64.5 bilyong euro. Para bigyan kayo ng ideya, mas malaki pa ito kaysa sa pinagsamang pagkalugi ng lahat ng kumpanyang Pranses sa CAC 40 sa isang taon sa pinakamalalang panahon nila. Tatlong sabay-sabay na sakuna ang tumama sa EDF nung taong yon. Ang aren na kabisado nyo na patuloy na sumisipsip ng pondo sa loob ng 10 taon at pinalala pa ng tumaas na presyo sa wholesale market. Ang panangga sa taripa ay nag-utos sa EDF na ibenta ang dagdag na 20 terawatt-hour sa mga kakumpetensya na nagdulot ng 8 bilyong gastos noong 2022. 12 nuclear reactors ang pinatigil dahil sa kalawang, kaya napilitan ng EDF na bumili ng kuryente sa mataas na presyo. Sa puntong ito, technical ng bangkarote ang EDF at ang estado ng Pransya ay naharap sa isang pagpipilian na hindi nito inaasahan. Pabayaan ang kanilang pangunahing industrial na kumpanya o iligtas ito agad-agad. Noong Hulyo 2022, inanunsyo ni Elizabeth Borne, punong ministro ni Emmanuel Macron, ang 100% nasyonalisasyon ng EDF. Binili ng estado ang natitirang 16% sa halagang 7 bilyong euro gamit ang pera ng bayan mula sa buwis ninyo. Ngunit hindi pa ito nagtatapos. Nandito na tayo sa pinakamapagkunwaring parte ng kwento. Hindi lang nagbayad ang estado ng Pransya para ayusin ang sariling sinira sa 15 taon. Ipinasa rin nito ang bayarin sa mga consumer sa pamamagitan ng higit 40% pagtaas ng reguladong taripa mula 2022 hanggang 2024. Ito rin ang naranasan ng milyon-milyong Pranses sa kanilang bayarin. Ngayong 2026 matapos alisin ang aren sa uling bahagi ng 2025 at ipalit ang bagong mekanismo na 70 euro kada megawatt hour, mas pabago-bago na ang mga kontrata at maaring tumaas pa ang bayarin. Samantala, sina Total Energy, ENGIE at iba pa ay patuloy na kumikita ng malaki dahil sa 15 taon nilang pagbuo ng napakalaking base ng mga kliyente sa Pransya gamit ang murang kuryente mula sa EDF. Baka naalala ninyo ang sinabi ko dati na makikita kahit saan ang mekanismo ng regulatory capture. Heto ang tatlong halimbawa na tiyak magugulat kayo. Makikita ito sa Air France na napipilit ang ibigay ang mga slot sa Roissy sa mga dayuhang kumpanya habang pumabagsak ang pambansang kumpanya at pumapasok si Ryanair para makinabang kahit walang sariling hub. Makikita rin ito sa SNCF kung saan hinati ng estado ang kumikitang aktibidad para sa kompetisyon at iniwan sa pampublikong kumpanya ang paluging bahagi. Parang pinapribado ang kita at pinapasa ng bayan ang lugi. Makikita rin ito sa La Poste na kailangan magserbisyo sa buong bansa habang ang mga pribadong kakumpetensya ay pumipili lang ng lugar na kumikita. Dahil dito, siguradong malulugi ang incumbent operator, yan ang aral sa negosyo mula sa kwentong ito. Kapag ang kaligtasan mo ay 100% nakadepende sa isang tao o kumpanya, pangunahing kliyente, tanging supplier o regulator, wala ka ng kontrol sa kapalaran mo. Nasira ang EDF dahil umaasa lang ito sa isang tao o kumpanya na kayang mag-isang baguhin ang mga patakaran na maaring mangyari sa anumang negosyo, empleyado o negosyante. Parang SFR din, pinahina sa parehong paraan, literal na piniga mula sa isang tao, si Patrick Drahi, na ginawang pinansyal na sakuna ang isang operator na nagkakahalaga ng 10 bilyon para sa sarili niyang pakinabang gaya ng ipinapakitang video.